Rodante Marcoleta. Sir, masayang hapon po. Masayang hapon sa inyong dalawa. Naka-pink na naman si... Opo. Ano ka na lang? Political color yan eh. Opo. Alam, pink lawan mo Ito naman si green din. Political color din ito eh. Opo. Kayo po, no? brown. Neutral kayo talaga. Hindi, ako brown. May ginagaya ako doon sa Senado na palagi naka-brown. Ganun ho ba? Hindi niyo ba napapansin yun? Palagi Sino naka-brown. ba naka-brown lagi ito? Ba't pa hindi niyo napansin naman yun? Hindi kami, Akala ko kayong dalawa hindi kami eh, pala palaging- tingin sa damit ko Oo eh. nga eh. Very observant kayong dalawa. Yun ang aking... Kasi pag nakikinig po ako sa hearing po, nakapikit ako. Pumipikit eh. Oo. Ninanamnam ko po yung mga sinasabi. Kasi hindi ako tumitingin sa mga ano eh. Si Nelson naman kahit nakapikit, tagusan ng tingin. Kasi pagka nagmulat Hindi ako ng... talaga, hindi niyo nakita? Hindi namin po napansin. Sino ba ba yun? Kasi pag napapamulat ako ng... Reviewin nyo yung mga reels ng ng Senado, lalo na yung Opo. itong mga nakakaraan, at saka nung August 6, para makita mo na merong gusto doon na, Aha. ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga ako. Di ba? Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit, si Bato. Pero brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. Hindi rin? Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Aba, Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oo. ngayon ko lang. Brown Oo pala yan. nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga Wala. naman. di ba? Oo. Kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulyanin na po. Kaya Kasi sana po ay masaya po kayong Aha. nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon sa, lalo sa plenary sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag eh. Wala naman siya ron Nandun nung nakaraan, nagpano kayo, nasa gilid eh. Kasama si Ma'am Rowena Guanzon eh. At nakaabang nga sa inyo, sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Minsan ay maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makahuntahan eh. Aba, magandang balita yan. ha? Pero, Sige. mas maganda ang tatalakayin natin Ay, ngayon. dapat lang. Kasi sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan no? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi po... Hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako muna ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon Ayan. sa naging motion ninyo noong kayo po ay nag-privilege speech. May kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Na hindi mo sinasang-ayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay Immediately Violative of executory. due process. iyan po, immediately Executive. executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman eh. Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa ninyo usapin na yun. Para sir. nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman dun sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan Aha. at lalong humaba. Meron Kasi- pa gano'n. Ay, neophyte kayo, sen eh. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Opo. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Dapat tahimik lang. palagi kang, by rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, totoo po yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-uobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw ay humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten rule yan, sen eh. Di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung
maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng... na inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating Rules. rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutusan kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Di ba? Opo, Alam ka oo. naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. Ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. May Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado Ngayon, po yun. sabi niya, wala sa... Wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Bin. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. Kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi nung isang doon. veteran Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakuhugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila na pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Oho. O sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oho. ang magsasaka kung minsan nagiging ano rin mangingisda.
Ah, okay. Magkahalo yun eh. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano eh. Tama. May variety na ngayon ng palay na hindi ka mag-isda ng Hito. hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ano yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweed, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan. Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron siyang statement meron dito. Meron siyang statement Meron, ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Jen, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na mayroong sa binanggit yung... yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bridge for the acquisition of pero agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue Yung doon. BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified
organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun na nga constitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma lang yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, Opo. talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo siyang makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen. Hindi ka Opo. makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay Bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Kapampangan yun Opo, oo. Sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Oho. Mukhang wala, Sen. Mukhang sa Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa, minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Oho. Nandun yun kaya nung ilatag ko yun, Opo. kasi pumasok siya. O sige. Ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig Hindi, sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. ngayon na nga po yun Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. Oho. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila Oho. na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Oho. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipag-gala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Oho. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, Huwag kayong opo. pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami pa kainin. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Oho. Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema Oho. Ngayon, ang dami namang mga, hindi ko lang masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia. Yung matandang ahas, sabi. Ay, di ba? oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, Oho. wala sana problema di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, Nako, nasa may lakas. pasyan may pasyan Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Sino yung Siya naman, kung ano bubulong-bulong? kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod Tumawa pala yung plenaryo. ganun, susunod. Bahala kayo. Oho. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda.
Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalin tulad dyan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa 3 larangan. Binanggit ko pa yan. Opo. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oho. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Oho. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa 3 yun. Oho. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo, kung talagang sila ay nag-aaral lang, inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din. Opo. Natuloy kunwari. Oo. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa nasa, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pased daw po ito ng Korte Suprema, parang, ano ginamit ang termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusang ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, 3 steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang 3 na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang.
Noon pong February 5, kanya yung 4 na impeachment complaints in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng order of business. Wala to. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba iba yung po yung journal. journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo Kaya automatic sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi. Pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa Section 2 eh. O, di mali na naman. Tapos wala pa. So, bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Napanood na pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi nung isa. yun nga, we clarify that Mali nga yung isa. yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. May payo pa May rin. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo yan. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao. Huwag mo nang pakikialaman yung pasya. Makapangyarihan yung pasya na yun eh. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Nelson, Jen? Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Makapamimili ka naman talaga. Pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Isa na nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh.
Oh. Hindi ba? Tama po kayo. No, pero ngayon maraming na naging ahas naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kagubatan. Takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Kinakain, eh. makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat. Dugtong ko sa punto na yan, Sen. Ito pa. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Sabi nila, Sino? yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Yun kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps Yan. na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara Dagdag daw eh. na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh. Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Dali, sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Yes, Lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Eh di magsapatos ka, di ba? Opo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun eh. Walang tinik. Halimbawa, sinabi niyang magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. Dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Kung ano-ano na lang. Doon sa sinasabi na... Teka Box muna. Populi, wala na tayong box. Ito po, mamaya. Mamaya konti, Doon sa sinasabi na, teka muna, yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matulin, di ba? Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang kaya totoo, nga. pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory, alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na, hindi ka inaalisan ng karapatan na mag-MR. Nasa sa'yo yun eh. Para bang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May gano'n eh. Hindi kita binabawalan na pumarada dyan, pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Senador Pia Cayetano. Senator Pia, halimbawa ka ako May nanliligaw sa'yo. Talaga namang... Talaga bang... Yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung apat na masaya eh. Hindi mo talaga type. Ngayon dahil sa ayaw mo na lang na... Siguro ayaw mo nang maistorbo ka at naiawa ka na rin. Wala rin naman siyang pag-asa. Tinapat mo na. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo, pero talagang tinapat mo na. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh, parang gano'n. Oo, naman na yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay, kung pag-uusapan, yung pag-asa mong ikaw ay magustuhan pa. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya eh. Tinanggap niya eh, pero nakiusap. Pwede ba naman baka naman ako kahit papaano, makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na eh. Yun ang MR. Ayun. Hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa likod ko. Sa likod nyo pala yung apat eh. Sabi ko, sabi niya, sige. You file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Hindi pa bayaan mo silang mag-MR. Tingnan natin. At saka siguro dapat napansin Jensen na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema eh. Ipakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito, sinabi nila dito na nag-file na ayun
On the motion for intervention, meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, ay ano yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Oho. Ang ibig sabihin niyan, may emphasis. Kaya kung ikaw, malakas ang pakiramdam mo, Oo. mapapansinin mo yan. Di ba? Tama. May MR na. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory, Sen. Ayaw na nga niya lang sabihin, no, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, di sige, mag-file ka. Ikaw ba? Magpa-file ka pa, Jen. Doon nga po sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matimtimang birhen sa matinding manalangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Ganon. Basta laban pa rin tayo. Yan yung mga katwiran ng isang senador. Hindi niya komot sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao eh. Ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Ako si Rizal. Bayani po sa digmaan ito. Si Dr. Jose Rizal sabi niyo, wala na yan kanya. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong kanya. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino eh. No? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Ayoko yung puro optics na naman eh. Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi yung FPJ kasi, Jen, mawalang galang na sa ibang mga artista. No? Yung FPJ kasi, tahimik yun eh. Walang optics yun eh. Di ba? At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula noon, yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang masamang tinapa ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang siguro kasama talaga sa rekado ng Istorya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay, pag magde-end na yun, aalis yun, hindi naman niya isasama yung babae. Sasakay. Yung mga naunang mga pelikula. Siya ng kabayo. Ayoko ng optics eh. Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung... Parang chess. Mag-arte-arte ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalabang kami ng chess ni... Suko kagad. Siya Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang, wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban, kahit alam mong ikaw ay silong-silo na, ay, hindi ako ganun, Jen. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit niyo yung pelikula ni FPJ. Napanood niyo ba yung pelikula ni Lito Lapid? Guerrero. Cuadro de Alos. At saka, masaya kahapon, ha? Hindi, nung isang araw. Nag-viral Hindi ba yung Guerrero nasaan ka? O kaya yung Hieronimo. Yan, Ha? Isip-isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-anong pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron tayong box populi dito. Ito, sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yun sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magi itong ating kaibigan, si Kong Sia Alonto Adjong, sabi niya mukhang... Talo ang Pilipino. Talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo
Hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara Yan ang ang hirap mga paratang sa Yan kanya. ang hirap pagka ganyan. Opo. Ang palaging iniisip, ang Pilipino. No, Opo. O kung ba iniisip nyo, Pilipino, ipagpalagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. Mga Palagay ganun. mo. Opo. Magkano yung yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat ngayon, 1 trillion naman yun. 1 trillion na. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa Oho. na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran diyan? Oho. Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo. Hindi sa 1 trillion, Ang talon-talo. sinabi ko naman sa kanila, Oo. pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Oh. Hilaw na hilaw po eh. Ilang lingwahe ang ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Aha. Lagdos. Sa Kapampangan. Ay, sa Kapampangan, Magadto. Oho. Sa Ilocano. Ilocano, Marakusol. Yan. Oh. Sa Waray. Maratudtud yan. Hindi, bakit? Sabi, yung isang senadorang ngayon ay, bagitong neophyte na congresswoman. Oho. Yun naman din. Akala yung magsalita na. Ito kanya, lokohan na talaga ito eh. Ibang klaseng korte na ito eh. Oho. Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tinderong matitino. Oho. O sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Oo nga. Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz o sa Aklan, kung may bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado, kahit naman sino eh. Hindi po hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw eh. Totoo po. Hirap na nga akong tao ko. Hirap na akong mamamaya. Papakainin pa ako ng hilaw. Ano ba naman? Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang eh. Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Ayun. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Oho. Naghaharap din naman kami pagka nakagawa ng tunay na. May 6 months na lang eh. February 6. So, di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan. Opo. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Yun kasi iniisip nila kagad eh. Oho. Lalo na yung mga bumubulong. Nako. Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh. Wala naman silang ang kanila lang pakinabang nung naka-impluensya, naging relevant lang sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata na sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aking bulong-bulong Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin. Ayun na nga po. Ay, nako. Anyway, saglit naman po ha. Tuloy ba tayo? Tuloy pa raw. Kasi eksaktong 5:10 tayo magbe-break, Sen. Yun daw DOH ay mahalaga. Tuloy mo, Nelson. Ano pa ba ang gusto mo ilatag dyan? Anong mangyayari? Yan yung maganda. Yan yung punto. Halimbawa daw, Sen. Sabihin natin, nagkaroon ng himala. Sa kauna-unahang pagkakataon ni-reverse. Ano daw mangyayari sa naka-archive? Kaya doon ako naninindigan. Dapat hindi nyo na in-archive eh. Dinismiss nyo na eh. Baka gusto mo sagutin. Di bubuhayin nila. Paano daw po ba? Kailangan daw po ba ito nagkaroon pa ng botohan? Ano daw po ba ang proseso kapag isang bagay na nakabaul na, di ba? Nasa archive na. Bubuhayin. Nagbago ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nakakuha sila ng sapat na boto. Sinabi nilang, okay,
pwede palang ipagpatuloy ang impeachment. Kasi kaya lang naman na-archive dahil sa sinabing unconstitutional, violative of due process, parang sinabi, patay yan. Aha. Ilibing nyo, di ba? Oo. Nag-reverse ang Korte Suprema, sinabi niya buhay. Buhayin. O di buhayin mo. Bubuhayin. Pero lang ka simple, kung akong tatanungin nyo, buhay na, wala nang usap. O sige, buhay, sige, mag-ano na tayo, mag-trial tayo. Trial na tayo. Ayun. Para sa akin, ha? So hindi wala nung votation ito. Kasi Para sa akin. Kasi nga, patay. Oo. So sinabi uli na nga, nagmilagro, ha? Nagmilagro, halimbawa na, nag-alalasaro. Isip-isipin mo biglang pagkatapos ng 3 araw biglang nabuhay. Ayan, opo. Di buhay. Paglabanan natin ngayon. Sige. Ayun, Tignan mo ngayon, pag naglaban tayo kung mabubuhay pa yan. Hindi ba? Yun naman. Hindi. Sa akin wala nang butuhan. Kasi sasabihin lang, magbubutuhan pa kung bubuhay. Hindi na. Oo. Sinabi nga ng Korte Suprema, buhay Oo. Di ba sumunod kami dahil patay? Aha. Oo. Okay, susunod kami dahil buhay na. Buhay na pala. Paglabanan natin ngayon. Ayan. Usapan ngayon kung mabubuhay kayo ngayon. Ayun. Di ba? Oo. Sige, bigyan Yun natin lang ng naman chance. Halimbawa, bigyan natin ng chance. Buhay. Ngayon, bakbakan tayo. Doon Pero naman tayo. kinakailangan mo talaga yung makapangyarihang bubuhay ng patay. Isip-isipin mo 3. Nakakailang araw na bang nakalibing? Ano na po? Dalawang Miyerkules araw pa yan. lang. Miyerkules eh. Oo. Webes, Biyernes, pangalawang araw. Dalawa pa lang. Isa pa. Bukas mabubuhay. Lalo na kung 1 linggo ng patay yun, dahil talagang mahirap buhayin nyo. Kasi sa Biblia, 3 araw rin bago mo Baka kung naging 4 na araw si Lazarus, baka hindi rin nabuhay yun eh. Buti nga raw, hindi Kung pa uso ano-ano yung bansa mo. pinag-uusapan talaga. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by Clean and Fit. Kaibigan, feeling bloated? Heavy? Constipated? I-Clean and Fit mo na yan. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit. Available on Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Running gets better when it's done together. Net25 brings you the biggest family fitness event this August 23, 2025 at the Philippine Arena. It's the Net25 Family Fun Run. Choose your pace. 1K, 3K, 5K, or 10K. It's not about the speed. It's about the journey. Secure your slot by scanning the QR code today. So, what are you running for? We'll see you there. Net25 Family Fun Run 2025. The Net25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our platinum sponsors, Salem, King's Herbal Plus, Chris Sports, our gold sponsors, Pure Gold, Composite Technology, BioQuick Medical Enterprise, Fluories, Lux Beauty and Wellness Group, Rhea Generics, Urtel and Hotel Dream World, Beauty Elements Ventures Incorporated, Gcash. Our silver sponsors, Natural, Dear Self Aesthetic and Wellness Center, MM Royal Care Marketing, North Square, The Zen Institute, Zinzino. Our bronze sponsors, Go Hotels, Rhodesian Sales Corp, and Rubisco. Our participating merchants, event partners, and our event venue partner, Philippine Arena. Mga
kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na oh. Heto po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po ha. Sa mga ayaw lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na, Pure Gold Mobile. Gusto niyo po ba ng masarap at mahimbing na tulog? Aba, Salem Bed, pare ko. Bringing comfort to Filipino homes for 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Aba, ang mga taga Mindoro pala na nanonood kayo sa atin sa pangunguna po ni Ma'am Joanne Enriquez. Sabi niya, watching po, please give my love sa ating rockstar, Senator Marcoleta. Ba, rockstar na pala ang tawag sa inyo ngayon, Sen, ano ha? Si Kuya Eran Besa naman, nakasubaybay rin po sa atin. Salamat po ng marami. Ang Kuya Yuan sa Ligumba, Kuya Yuan, nanonood po ang Yunlad Cooperative members nationwide at nanonood po ang buong mundo sa ganang mamamayan. Regards po sa inyo, Sen Dante Marcoleta. Ayun, si Kuya Yuan ng Yunlad Cooperative. Yeah. Nasaan? Napansin ko lang, Sen, Oh. noong nagdedebate kayo. Kasi madalas din naman tayo makapanood ng debate dyan. Oo naman, oh. Ang debate minsan nagiging debate, ah. Debate. Debate. Yung kahapon naman, okay. Wala tayong nakitang masamang mga palitan na, yung nagkainitan ng ulo, wala. Magandang Maganda, Maginoo naman. Maginoo. Opo. Ang alam ko kasi sa debate dyan, pagka meron kang binanggit na isang punto at may kumukontra sa'yo, ipupunto niya rin yun, di ba? Ilalabas na yun, nasasabihin, hindi, mali yan eh. Di ba? Point by point. Tama. Kasi ang nakita ko lang na challenge sa inyo, Sen, ay yung tungkol dun sa hindi tayo pwedeng mag-motion to dismiss kasi wala sa rules yun. Yeah, One. oo. Tapos, hindi natin pwede itong desisyonan kasi may motion for reconsideration pa. Oo. Pero yung sinabi nyo na Mga violations, mga paglabag. yung mga paglabag na inisa-isa ninyo. Yung paglabag ng Kamara ng Representante, Oo, na hindi nasunod. repair, Oo. hindi at saka yung walang verification, hindi nasunod yung verification, kahit isa ay doon sa mga punto ninyo, Sen, ay walang nag-call na ay mali po yan. Yung sinasabi niyo na yan. Yun nga yung dapat mapansin ng mga kababayan natin. Marami akong ipinunto doon. At binilang ko yung violation. Como tatlo yung una, yung pag hindi mo ginawa yung unang violation, ay yung unang tuntunin, tatlo kaagad yun. Dahil tatlo yung ano eh. Yung complaint. Halimbawa, referral. Immediately. May 2 months bago ni-refer eh. Oo. Pagkatapos sinabi niya, in-include sa order of business. May dala-dala kong order of business at binigyan ko ng kopya ang Senate Secretary para sa ganun, they can check from themselves na talagang makita nila na wala talaga. Okay. Pagkatapos sabi ko, kahit na ipaghalimbawa po natin na na-include po ako doon sa 10th session day, pag binilang po ninyo, hindi 10th session day yon, pang 11. Bakit? Sapagat nagsimula silang magbilang, session number 27. Umabot ng 36. Kaya, nung bilangin nila 10, hindi po. Hindi nila sinama yung December 2 na kung saan doon ang umpisa ng filing nung kauna-unahan na complaint. Session 26, bilangin mo hanggang session 36 na ginamit nila na 10th session, 11 yun. Wala man lang kumontra. Totoo eh. So, mali lahat yun eh. Sinabi in-include pero hindi in-include. Ginamit 10 session, hindi 10 session, 11th session day. Aha. Bakit walang isa man lang? Maging sa Kamara, Sen, mayroon ng ilang press con, di ba, Wednesday. Thursday may press con sila doon, tsaka parang wala din po nag-dispute doon sa mga binanggit ninyo. Kaya, kasi nga wala silang mailalaban doon. So, ang Ayun. ginagamit na lamang nila ay itong klase ng pamamaraan. Parang squid tactic. Squid tactic, wala eh. Kasi pag inisa-isa mo, tama siya eh. Pag binilang mo from 26 to 36, 11 session day, mali nga sila. Kasi ang sabi ng saligang batas, 10 session day. Kung sakaling nailagay, hindi nga nilagay eh. Palagi mong tina-times 3. Siguro pagkatapos mo lahat, baka 20 times nilang binayolate ang rules. Aha. O bakit isa walang kumontra?
Ibig sabihin, napatunayan ko na napakaraming paglabag sa tuntunin. Ngayon, sinabi ng Korte Suprema, ganito ang tamang pagpapail. Oho. Ganito ang tamang pagsasaing ng bigas. Di ba? Bagong pamamaraan daw yan Sen. Hindi bagong pamamaraan. I-guide ka lang para makaluto ka ng kanin na hindi hilaw. Kasi nga hindi sila marunong magluto Meron na silang tuntunin, hindi nila alam sundin. Kaya ginawa ng Korte Suprema, Nilinawan i-guide na nga natin sila. Ayun. Kumbaga, hawakan mo na yung kamay niya para intakal ng tubig, Hindi na ganito magkamali. karami. Hindi na Yan. magkamali. Yung volume ng apoy ganito. Aha. Kung gagamit siya na sa kaldero, kaldero. Kung gagamit ka ng palayok, palayok. Palayok. Yan. Ilang kahoy ang sisindihan mo. Para lang siguro, sabi ng Korte Suprema, sus Mariosep ng mga tao ito. Oho. Pati ba naman kanya pagluluto ng kanin, hindi pa sila marunong? Ah. Meron silang tuntunin kung paano iluluto Sa sarili nila yun. bakit naging hilaw? Bakit naging magadto? Bakit naging lagdos? Ano sa waray? Hindi sinunod. Matarudtod. Hindi, kasi nga, di ba, kahit naman yung Senate Sergeant at Arms, no? Yung kanilang, si Ginoong Reggie Velasco. Hindi Sergeant at Arms, Secretary General. Secgen pala, tama. Ang kanilang Secgen Kasi kung nasunod talaga yung rules, pinakamadaling magpaliwanag May Di ba? nagpalusot pa yung Solicitor General doon. Kasi ang sumagot sa Korte Suprema nung inihingi yung tama, 15 yung Solgen. impormasyon, Solicitor General. Opo. Kasi tinatanong ng Korte Suprema, meron bang discretion yung Secretary General doon sa pagre-refer Aha. ng mga complaints na kanilang tinatanggap? Aha. Meron ba siyang basihan na mag-refuse? Sabi nila, wala. Wala. Opo. Pero binigyan namin siya ng intermediate step, sabi niya. Oo. Titingnan mo sa rules kung ano yung intermediate step, hindi mo maintindihan. Anong intermediate step? Oho. 3 lamang yun. They are not baby steps. They are constitutional steps. Constitutional steps. Refer immediately. On the 10th session day, include mo sa order of business. And then 3 session days thereafter, proceed to the Committee on Justice. Oho. Yun. Saglit lang, Sen, ha? Higop po na kayo ng masarap nating kape. Nihanda po ni Wendy Roma Lahada yan. Kaugnay po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng bagyo at habagat. Noong nakaraang linggo, naka-alerto po ang DOH sa inaasang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Panoorin po natin ang paalaala ng DOH sa nakamamatay na leptospirosis. Umahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha. Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga. Ayun, yan din po ang paalala ng palatuntunan sa ganang mamamayan, ha? Nako, sarap po manood ng palatuntunan kung malakas kayo. Pero kung may sakit kayo, masakit po yan. Ay, nako. Pero bago tayo magpatuloy, ito po ang ating magiging Vox Populi. Meron ba tayong 30 minutes, ano ha? Dapat bang baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment complaint laban kay BP Sara? Yan. Kung ang sagot nyo ba, opo, baligtarin nila yan, letter A. Kung ang sagot niya naman po, hindi, imposible yan. Hindi yan mababaligtad. Yan. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi ay ganito. Ang nakikita niyo pong QR code sa inyong mga telebisyon, itapat niyo po ang camera ng inyong cellphone. Ayan. Pwede na po kayo mag-type ng inyong mga komento, A or B. At pagkatapos po, pindutin ang submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Lalo po yung mga nasa ibayong dagat, ha? Mag-message po kayo ng oo o hindi sa atin po namang text hotline 0916-500-5199.
3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan lugar, kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami, siyempre, Radyo Agila, ha? Break po muna. Magbabalik. Tuloy pa. Yun, tuloy daw. Eh, Alam batiin ko muna natin, magbe-break eh. baka magtampo si Carey Herrera. Minsan Ay, Carey! nakakalimutan natin ito eh. Oo. At binabati niya ang kanyang anak, Rina at Renan, at mga apo na sina Coreng Herrera. Apo ko, si Coreng. Bakit isa lang ang binabati niyang anak? Eh, dalawa po, dalawa. At, ano po Alam yan, niyo ba anak kung- at iba pa. At iba pa. Alam niyo ba kung ilan ang anak ni Carey Herrera? Marami. Wala kaming lakas ng loob na pagitin kayo lang po. Ayaw namin maglakas loob. Hindi, binilang ko sila eh. Agad. Oo. At yung sa inyo po hindi magtatampo eh. Sa amin Hindi, baka kasi gusto ko, lahat sila eh mabanggit. Mabati. Hindi yung isa lang kasi baka mamaya magselos eh. Text nyo nga po, Carey, lahat. Ang alam ko, 18 sila eh. Aha. Doon tayo tatagal eh. Sa King Sir. hindi Di ba? hindi sen ako doon sa Hindi, may nakita ko kanina na yung meron gustong tumulong sa atin na i-translate sa Tagalog. Kasi balisasa sa Kapampangan, pero bubu ang sinabi niya. Bubo, ayun. Hindi siya salakab eh. Alam ko yung salakab yung... Opo, yung ginagano nyo sa Kaya sabi ko kanina, Jen, balisasa, kasi doon sa balisasa, merong option yung isda na Wag dumaan. tumuloy o hindi. Binibigyan naman natin ng demokrasya eh. Ilagan. Meron siyang liberty na nasa kanya. Papasok ka ba doon o hindi? So nilatag ko yung silo, Opo. balisasa. O, nasa sayo. Kasi pag sinalakab mo dyan, Wala na, wala, walang choice. oo. Walang Tama, option yung isda eh. Huli yun. Arbitrary ang pagkakadakip mo Yes. dun eh. Yun iniiwan lang. So hindi ba binigyan natin ng tsansa? So balisasa, bubo. Bubo. Pumasok. Opo. O yun, medyo wala silang masabi ngayon na tayo ay ano. Ginusto niya eh, pumasok siya doon eh. Eh nakinig siya doon sa mga So magsusulsul sa kanya. No? matandang manunulsol eh. Oo. Well, ang isa sa mga nakaka-akusa na, pasensya na kayo, naiinis lang ako minsan doon sa mga ini-edit na portion na para bagang kapag ka nagtanong sila, yun bang pinalalabas na kayo ang hindi nakasasagot? Parang kare, Senador Marcoleta na tameme. Parang ganun pa ang dating sa ano eh. Senador Marcoleta, pinangaralan ni ganito, ni ganyan. Bayaan mo na yun. Talagang Ganun ba? ganun eh. Wala naman tayong magagawa. Nasa sa kanila yun kung gusto nilang linlangin ang sarili nila. May mga tao kasing masaya siya kapag niloloko niya yung sarili niya. Bagay, oo. Bigay mo na sa kanya. Yun ikaw naman. Oh. Kasi ako naman, kayo ko binabanggit yan, baka may mapaniwala eh. Di ba? Ang taong Ay, bayan meron eh. din siguro, pero ako nananalig ako na mas marami yung hindi nila mapapaniwala. Mas nananalig ako na yung matatalino sa ating mga kababayan ay higit na marami. Kasi mapapansin at mapapansin na yung taong yun na mahilig linlangin niya yung sarili niya at gusto pa niya na meron pang sasama sa kanya, Yun na nga po tutulad eh. sa kanya, Oo. linlangin ang sarili. Palagay ko makakakuha lang yun, konting-konti lang. Meron pa nga Pabayaan mo na yun. Meron ako, aywan ko, muntik na ako hindi makapagpigil siya eh. Muntik ako makapagtungayaw. Sabi niya, Senador Marcoleta, most hated. Most hated senator at this time. Sinabi? Opo. O, hindi ba niloloko niya yung sarili niya kaya, no? Tingnan mo naman yung mga comments, Sen. Pag tingnan mo yung comment, kabaliktaran na sinasabi niya, we love Marcoleta. Ganun po ang comment eh. Eh, sabi ko nga sa'yo kanina, si FPJ kasi, walang optics yan eh. Ganon. Yung simple ka lang, yung alam nila, kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun na yun eh. Kapag gumawa ako ng optics, hindi ako yun eh. Tama. Talaga hindi, maski sa pakikipag-usap. Ayoko ng maraming Maraming arte, ayaw ng salita. maraming Anong gusto mo? Ganito. Sige, ano bang ano? Pag yung marami, hindi na ako yun eh. Ayun. Yung gusto ko yung madali. Yung kawalan ng pasensya ba? Na palaging nandun. Siguro Nelson, dahil tumatanda ka, ano? Di ba? Ganun talaga, nagiging pasensyoso. No? Ako kasi, pagka ganun nakakapikon misan. Baka kasi, kaya ko lang naman binabanggit, Sen, baka mayroon sa 10 mapaniwala, at sinabi na sa palatuntunang ito, nabawasan, naging 5 na lang, at least may 5 tayo Diyan na ako itama. talagang tinatanggap ko yun na meron namang mapapaniwala talaga. Opo. Babalik ako sa unang paghahalimbawa.
Isip-isipin mo, dalawang taong nilalang dyan. Opo. Kauna-unahan at ang nagpasya dyan ay hindi karaniwan ang nagbigay ng kapasyahan. Dakilang lumikha na yun, manlilikha na yun dyan. Opo. Akala mong imbes na paniwalaan yung lumikha sa kanila, ang pinaniwalaan yung ahas. Kaya ako naniniwala na hanggang ngayon merong ganun eh. Mapalin lang kasi daw talaga yung ahas na yun. Sen, opo. Eh, nung panahon na yun talagang, Oo. yung ahas na yun, hindi pangkaraniwang ahas yun. Opo. Matandang ahas yun. Oh, matandang dragon pa nga ginamit at termino. Ha? Maniwala ka sa... Sus, Nako. kapag ka yung ahas na yun, nandito yun. Opo. Patay siya kay Herrera. Kay Karay. May pagtagpas ng ano yan eh. Hindi, Opo. iluluto siya nun. Marunong magluto ng ahas yun eh. Oo. Nako. Ngingiti-ngiti din po ngayon, Sen, ang Kuya Oliver de la Cruz, ang Kuya Edgar Samson, ang Kuya Julius Delgado, at ang Kuya Ara Makatangay. Ayon. Mga tagapagturo ito, Sen, at nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ganun din po ang Kuya Lioren Mercado. Ayan. Maglatag tayo ng mga reaksyon para baka sabihin ng ating mga followers ay hindi tayo nagbigay ng komento, nagbasa ng mga reaksyon. Ayan. Sundan lang din natin dyan yung ilang desisyon nga ng Supreme Court na nire-reverse nila yung sarili nila. Oo. Pero dapat maintindihan natin, di ba, Sen, na hindi na sila the same composition ng mga maestrado. Kasi lumipas na yung mahabang panahon, may mga nag-retire na, may mga nagpalit na. Kaya iba na yung ibang usapan ito, di ba? Magandang punto yun, Jen. Eh? Opo. Lalo na doon sa League of Cities na yun. Magkakapalitan, iba na. Iba na yung composition. Hindi kagaya nito. Itong 13 na ito, yun ang pinag-uusapan natin. Opo. Merong 2 na hindi nag-participate. Opo. Pero unanimous pa rin. Alam mo kasi, kahit na 13 lang, kasi 15 yung miyembro ng Korte Suprema and Bank. Yung 2 hindi nag-participate, pero para sana hindi maging unanimous yun, isa sa kanila, o kaya yung 2, nag-submit ng dissenting opinion. So pag nag-submit ka, May tutol. hindi unanimous. Pero hindi ka nag-submit, kahit 13 yun, unanimous. So, sa mga tweet, yung MR ngayon, ay nakatuon doon sa 13 kaluluwa na yun. Diba? So walang nag-iba ang composition. Yes. Naliban na lang kung mayroong magbabago bago i-dispose tong MR na ito. Kaya ako nagsasabi sa kanila, kayo po ang bahala. Kung inaakala po ninyo na magkakaroon pa po ng milagro sa ating panahon, nasa sa inyo po yun. Di ba? Lagi naman doon may first time, Sen. Di ba? Hindi lang natin inaasahan na himala o imilagro. Malay nyo, maghimala. Di ba? Yun na nga po. Oo. Dapat bang baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment complaint laban kay BP Sara? Sabi ng ating mga reactors, hindi na po. Ed Balbas ng Quezon City. Hindi po. Final ng desisyon ng Supreme Court. Omar Magpayo, Milan, Italy. Malabo na po kasi patay na Arven Oligario ng South Korea. Hindi na po. Mababaligtad ang desisyon ng Korte Suprema at final na po yan. Gilbert de la Cruz, Macau, China. Hindi dapat dahil maraming paglabag ang ginawa ng Kamara. Jimmy Prego, Punturin, Valenzuela City. Imposible. Respect SC, Hana Marie, Diana, Gaas, Libertad, Misamis Oriental. B, imposible baliktarin. Nakadesisyon na ang Supreme Court. Pag binaliktad nila, wala nang maniniwala sa Supreme Court. Charlie Cotakte ng Surigao City. B, immediate nga po eh. Kaya wala na yan. Jess Cleopas ng Batangas. D, di na po kailangan baliktarin ang naunang desisyon dahil tama naman po kung nilang pasya. Jetro Japet ng Bohol. Imposible na yang patay na talaga ang impeachment complaint kay BP. Albert Villaray ng Maynila. B, unanimous na ang desisyon ng Supreme Court kaya malabo nang mabaliktad. Kiona Briana, Quezon City. Hindi na po mababago yan. Unanimous na. J.R. Cruz, Cabanatuan City. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. This portion is brought to you by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. Tag-ulan man ngayong buwan, hindi pa rin mawawala ang job fairs sa JobQuest PH. This August, sugod na sa face-to-face job fair
sa Activity Center, Ayala Malls, Cloverleaf, Balintawak, Quezon City on August 18 to 19 from 10 a.m. to 6 p.m. Whether you're looking for local or overseas employment, we've got you covered. Free entry. Bring your resume, leave with opportunities. Meet top employers. Apply on the spot and who knows, baka ikaw na ang next success story dito. Stock endorsed, make it count. Trabaho delivered to your screen. Join our virtual job fair on August 28 to 30 from 9 a.m. to 9 p.m. Visit www.jobquest.ph. No hassle, no crowds, just you and your dream job. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Isa pa po, naku talaga naman kailangan ng ating kalusugan ito ha. Hatid po sa atin ng G-Top Medicinal Products. Meron po silang premium vitamin C, non-acidic form vitamin C at powerful combinations po ng guava at guyabano. Kaya ang tawag po sa kanila, Synergy. Galing. Abot kaya po ang kanilang presyo. Gusto niyo bang maging dealer, distributor sa inyong mga lugar? Hanapin lamang po tawagan si Kuya Gomer Abbas at Maribel Turbanada. Cellphone number 0961-818-6082 at 0995-104-4467. Yan po ang Synergy. Para sa mga nasa ibang bansa. Yeah. Yan naman, no? Oh, QR code, no? Ano niya? Itapat niyo po yung camera ng cellphone niyo. Diyan kayo mag-send ng Yan. message nyo. Yun. Ano pa, Nelson? Ang mga taga Quezon pala, si Kuya Martin Banaag ay nakatutok din sa ating palatuntunan. Ganon din po ang Kuya Joel Mangandi. Kuya Joel, kasama po ang ka Joey Florentino, Kuya Kenneth Tolentino, Gerald Ateneo at Jason Mandeg. Enjoy po kaming nanonood sa inyong palatuntunan. Maging mga taga Toronto, Canada. Ayan, Salamat po ng marami. Ayan. Bakit naging unconstitutional din? Simpleng-simple, di ba? Merong isang provision doon na nakalagay, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Opo. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a year. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-file ka ng higit sa isang impeachment sa isang opisyal ng higit sa isa sa loob ng isang taon. More than once. Ilan ang pinail? December 2, nag-file. Opo. 4. December 4, nag-file. December 19, nag-file. Pagkatapos, pinatulog ng Secretary General at nung mag-February 5 o dalawang buwan mahigit 2 buwan na nakakaraan at saka nila simultaneous na nilagay daw sa order of business at pagkatapos wala sa order of business gumawa lang sila ng additional reference of business. Makikita mo sa journal Kaya makikita mo yung pagsisinungaling nila, hindi nila ginamit na annex yung order of business, ang ginawa nilang annex yung journal. Kasi ang isang order of business may katapat na journal. So, halimbawa, sinabi mo, order of business number 36, meron kang journal number 36. Nandun yung detalye. Babasahin mo yung number 36 na journal, nandoon pero wala sa order of business. Ayun. Ano ang kanilang pagpapalusot? Yung tatlo, in-archive. Ang tanong, Naka-archive daw nasa tuntunin, pwede mong i-archive? Mukhang wala sa tuntunin Wala sa tuntunin naman yung archive. Ang sinabi, i-repair mo sa Committee on Justice, hindi mo i-archive. Unconstitutional. Bakit? Ginawa daw nilang i-archive para palusitin yung pang-apat. Pwede ba yun? Pwede ka bang mamili sa 4 na impeachment complaints,
tutulugan mo siya pagkatapos sasabihin mo na lang, di pinatay po namin yung tatlo eh. Sino ka para patayin mo? Oo nga naman, ano? Kaya Korte Suprema sabi, ang klaseng, alam mo siguro kung nung nag-uusap sila, Oho. ang klaseng mga tao ito. Sinabi na nga, walang higit sa isa sa loob ng isang taon. 4 ang ginawa. December, Pebrero, ilang buwan bang pagitan nun? 1 taon ba yun? Eh, hindi po. Ilang araw lang ang pagitan. O dapat yung pang-4 na taon. Kung hindi mo. Di ba? Iba ng presidente siguro nun. Oho. Nako. Tapos na si BP Sara nun eh. Hanggang 2028 na lang yata si BP Sara. Opo. Oh. Saan ka naman nakakita? Kaya nga sabi ng Korte Suprema, ano ba mga... Kaya nga siya nagbigay na ng guideline eh. Oho. Nako. Unconstitutional. Oh, it violated the 1-year bar rule. Sabi, kasi pinatay mo. Ibig sabihin, pinatay mo pero hindi pwedeng patayin. Sapagkat ang rule mo, yung una pa lang dapat, yun ang ginamit mo. Hindi yung pangalawa, hindi pangatlo. Lalong-lalo naman, hindi yung pang-4. Oho. Ito pa. Isip-isip mo, di ba, ang Korte Suprema humingi ng 11 impormasyon. Pinag-usapan natin ito eh. Opo. Sabi niya sa House of Representatives, actually kasama ang Senado nun eh, pero tama yung sumagot ng Senado, hindi po kami ang pagkukunan ninyo ng impormasyon sapagkat kami rin kinukuha namin yan sa mababang kapulungan. Sa kamera, opo. Oo. Doon sa 15 na hinihingi ng Korte Suprema, alam mo, 4 doon, tinanggihan ng House of Representatives. Yung 4 na yon Opo. ay talagang tagos doon sa tinatawag natin due process. Alam mo kung bakit? Oho. Ano yung hinihingi? Una, sabihin nyo sa amin kanya kung anong opisina o anong komite ang nag-prepare ng impeachment complaint. Gusto lang malaman ng Korte Suprema. Opo. Sabihin mo sa amin kung lahat ng miyembro na pumirma ay binigyan ninyo ng tigisa isang kopya. Yan. Oho. Sabihin mo rin sa amin kung yung articles, yung 7 articles of impeachment, nakalakip lahat ng mga dokumento ay nabigyan ninyo lahat yung pumirma. Okay? At pang-4, nabigyan ba sila ng sapat na panahon para pag-aralan, basahin, at tingnan yung mga ebidensya bago sila pumirma? Nako. 4 yun. Opo. Iisang sagot nila sa 4 na ito. At nakakatawa po sagot nila. Sen. Ito ang sagot nila. Opo. Ito pong 4 na hinihingi ninyo sa amin, kagalang-galang na kataas-taasang hukuman. With due respect. Pasensya na po kayo. Opo. Pero wala po kayong pakialam dito. Saan ka naman nakakita? Trabaho namin to. Iginagalang mo ko, tapos sasabihin mo, wala kang Internal. Hindi ko na maintindihan kung paano kayo di-describe itong mga taong ito eh. Internal po namin yan. Internal po namin. Unang-una po, wala po sa saligang batas at wala rin po sa tuntunin namin. Ay, inamin nila. Oho. O ano yun? Wardi-wardi na lang, inisip nyo na lang. Eh kaya nga yung mga kasama ko, uy, nakapiro na ka pala. Binasa. Hindi. Ang dami kong kasama yata. No. Oh. Ay, nako. Dapat ako hindi ako binigyan, di ba ako kasali ron? O nga, baka nga naman pumirma kayo, sana, di ba? Kasi Bakit nila kagad sinabing, hindi pipirma yan? Malay nyo na mapapirma nyo ako, di ba? Oo nga. At nung nabasa niya, Yun ang dahilan na talaga hindi kami binigyan. Oho. Sabi mo, 32 pages eh. Mababasa mo sa 2 minuto yun. Pero ang tanong ho ng marami mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, ano ang posibleng maging epekto sa kataas-taasang hukuman itong ginagawa nila? Kasi parang bagang dating, bumababa tuloy yung pagkakilala nila sa kataas-taasang hukuman. Kasi parang... Hindi totoo yun, Jen. Oo. Kasi sabi na pag ginagamit nila yung salitang ang taong bayan. Yan, laging ganun, Sen eh. Taong bayan, taong bayan. Hindi. Oo. Sabi niya, lugi ang taong bayan. Oo. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Yan, oo. Hindi yan. Ang tamang salita doon, yan ang gusto ng akbayan. Oo. Sila lang naman yun eh. Yung taong bayan, hindi. Ayaw nila. Oo. Kapag kaya nga dapat palitan nila yung ginagamit. Hindi. Lugi ang taong bayan. No. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Galit ang taong bayan. Hindi. Ganito yan. Lugi ang akbayan. Oho. Bayan. Hindi yan ang gusto ng akbayan. Oho. Di ba? Opo. Galit.
ang akbayan. Tsaka yung isang bayan, isang One sambayan. One sambayan. Yan, Oo, opo. yung one sambayan at akbayan. Pareho lang naman kayo ng kalagayan. Yan, Oo. opo. Pero halimbawa, Sen, ang nakasakdal ngayon, halimbawa, naging Vice President si Leila de Lima. Oo. Halimbawa lang. Ipaglalaban niyo. Ilalaban ko pa rin sapagkat mali nga eh. So, Yun. hindi sa personality to. Oo. Wala akong personality. Pinag-uusapan nga, batas eh. Kung ano yung totoo. Rule of tama. law. Kaya lang, mali yung example mo, hindi magiging vice president yun. Baka si Saito, baka pwede. Si Saito, yan. Pero ibig lang natin sabihin, sir, wala tayo sa tao. Sa tama lang tayo. Wala sa tao. Yan, opo. Coincidental lang, ang pinag-uusapan natin, Vice President Sara Duterte. Opo, oo. Oo. Pero tama ka. Oo. Sa nilalayo ng pangyayari, yun nga yung na Vice President, ilalaban ko pa rin. Oo. O, di ba? Tayo sa tama, di ba? Sa tama lang tayo. Wala tayo sa tao. Tama po. Oh, wala pa tayong hopya dyan. Eto, meron tayo. Kayo pa. Nagutom. Nasaan? Para daw sa'yo to. Mukhang Ayan. mas nahihirapan siya dito kaysa sa Senado. Sen, ano? Eto pa, Net25 Family Fun Run 2025. Yes! Ito po ang pinakamasayang takbuhan ngayong taon. Kaya mga ka-Net25, sumali na po sa nanalapit na Net25 Family Fun Run 2025. August 23 na. Malapit na po yan. Araw na Sabado sa Philippine Arena Complex. Sali na po sa iba't ibang run categories at subukang maging top finishers at manalo po ng cash prizes. Ayan o, may mga premyo. Bahagi pa dito ng pagdiriwang natin ng ika-25 taon ng Net25 25th anniversary. Registration is still open. Visit Net25 social media pages and our website, net25.com. Iscan lang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen para makapag-register. Tara, takbo na! Walang tinik dyan, ha? Ay, hindi. Dapat Walang tinik nakasapatos. dyan. Yan. Pagka kayo sasali sa Family Fun Run, magsapatos para hindi kayo matinik Yan. ng malalim. Ang Kuya Roberto Pascual pala nanonood sa atin. Kuya Roberto Pascual, sila po yung may-ari ng Robertsville Realty Corporation dyan po sa Baguio City. Aba, pagpapasal kayo ng Baguio, Sen at saka Nelson, sagot ko na ang Yun. tutuluyan nyo. Sana. Sagot na ni Kuya Roberto Pascual ng Robertsville Realty Corporation. Ang ano? Ang tutuluyan natin. Pamasahin na lang ko. Opo. Yung pamasahe, Sen, kayo daw po gusto bumati nito. Wag si Nelson at si Jen. Naku po. Si Sen dati po babate. Yan. Wala pang bayad dyan eh. Nasigil ko na po. Okay na po ito. Nasaan? Nagdala na ng hopya. May dala pong hopya ito. Ibabaan nyo ng konti. Yan, oh. Ayan, happy viewing kina ka Milesio at Tita Mid Salinas ng Binyan City, Laguna. Happy birthday kay Yolanda Gray ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Happy viewing kay Attorney Abet Dula. Happy birthday kay Edre Gamboa ng Middlelark. Middlelark, Edmonton, Canada. Yan, opo. Happy birthday kay Engineer Arthur Pascua. Happy birthday kay Amy Mendoza. Happy birthday kay Milali Entienza. Happy birthday kay Dian Puentes ng New Era High School. Happy birthday happy viewing kay Luz Alayo ng Solano, Nueva Vizcaya. Happy viewing Fernando de Guzman Valerio, isang Grab driver Ba? na masugid na taga-subaybay ng saganang mamamayan. Ayan. Opo. Paano nakakasubaybay, driver? Ano yun basta sa online? Alam nyo naman kahit online ngayon. Tsaka sa radyo po, yung DCEC. Hoy, Kahit baka mabangga, nanonood, siyempre, nagdadrive. Hindi po, radyo lang ito, transistor. Alam niyo sa nga, di ba sa mga AM? nakikinig. Opo. At batiin din pala natin ang mga nandito pala sa sila Ma'am Cleofe ng Ipira Claymans. Ito ho yung mga gustong humingi ng tulong sa inyo. Makuha pa lamang yung benepisyo para sa kanila. Umabot na yata. Ang laki na ng utang sa inyo, no? Magkano na? 80 billion na raw utang ng gobyerno sa kanila. Yung Ipira Claymans, hindi na po nakukuha yung kanilang, sana. Bayan yan. Ito ang dapat magkaroon ng himala. Nelson. Meron yan. Sapagkat ito po yung Batas para yan, sa kanila, dapat ay may pagkaloob sa kanila. Yun yung mga Epira claimants natin, ha? Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, dapat bang baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte?
Ang nagsabi ng opo, ba dapat baliktarin? May sumagot po, 11%. Ang nagsabi ng hindi na babaliktarin yan, 89%. Ayon. Yan po ang resulta ng ating Vox Populi. Sen. Oh. O yun, paalam ko na. Oh. Pakibati rin daw po ng happy birthday kay Ka Acelita Villaluz. Birthday daw po sa araw na ito. Ayan, si Kuya J.R. Bardon ng MH Del Pilar nakasubaybay din. O, happy viewing po kay Attorney Clark Chester Dula at Ka Abed Dula. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Salamat din po sa lahat ng sumubaybay. Sana po ay nakatulong po kami na may paunawa ang marami pong bagay-bagay na masyadong masalimuot sa araw na ito. Lalong-lalo na po yung pinag-usapan nung nakaraang araw. Opo. At kagaya po ng palagi naming minimithi, lahat po sana kayo mamaya ay kakain ng napakasarap na hapunan. Yun. Biyernes naman no ha? Ay, nako. O, paano? Ito po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan at dahil Friday po ngayon, see you on Monday! Bye!